second overall pick ng 2021 NBA Draft. Kung walang bigating trades na gagawin, makakasama ni Green sa Rockets sina Eric Gordon, John Wall, Kevin Porter Jr. at Christian Wood. At sa dami ng young guns ng Rockets, siguradong maganda ang future ng koponan na ito. 25 years old lamang si Wood, 21 si Porter Jr. at si Green naman ay 19 lang. Ang gandang bumuo ng team around these players, especially Jalen Green na inaasahang magiging isang superstar. Miski siya vocal sa target niyang yon, gusto niyang makasama sina Michael Jordan, LeBron James at Kobe Bryant balang araw sa NBA GOAT conversation pagtapos ng kanyang NBA career. Napakataas ng kumpiyansa nito ni Jalen Green sa kanyang laro. Sinabi niya nga rin na sa NBA draft, siya ang best player sa class ngayon despite na si Cade Cunningham ang projected na magiging number 1 ang sinabi niya yon. Para sa Houston Rockets, panalo ito. Di ba? Nung una si Evan Mobley ang usap-usapang magiging number 2. Ngunit mas wais nga naman kung sa halip ay kukuhanin nila ang athletic guard na si Jalen Green dahil meron naman na silang future star na big man kay Christian Wood. Isa pa si Jalen Green ay isang generational talent. Bihira dumating ang ganitong manlalaro na mayroong killer instinct sa laro. Mayroong Mamba mentality kumbaga. Pure scorer to na mayroong grabbing athleticism at may tsansang maging mukha ng isang NBA team ng ilang taon. Matindi rin ang dynamic duo na mabubuo nila ni John Wall ngayon sa Houston. Sa potential ni Green, pwedeng siya ang maging best backcourt partner ni Wall ever sa kanyang career. Pero yun nga ay kung hindi i-trade si Wall dahil marami rin ito kung bumitaw kada laro. Last season, tumira siya ng 18 field goal attempts a game. Siya ang merong pinakamarami sa mga current players ng Rockets. Kung ite-trade nila si John Wall, mas malaki ang tsansa ni Jalen Green na maging Rookie of the Year kumpara sa kung kasama niya ito sa team dahil siguradong magkakaroon ng your turn, my turn dahil sa pagkakapareho nila ng laro. Si Kevin Porter Jr. naman, isang rising star sa NBA na naging close rin ni Jalen dahil sa G League bubble. So mayroon na kagad connection sa dalawa at posibleng maganda ang laruin nila ng magkasama. Ang athletic talaga at explosive ng future stars ng Rockets. Plus meron pa silang solid na big man kay Christian Wood na merong all-star potential. Last season, kulelat ang Rockets sa NBA standings with 17 wins and 55 losses. Tignan natin kung magkakaroon ng malaking pagbabago sa kartada nila sa magbubukas na season ngayong may Jalen Green na ang kanilang pupunan. Abangan din natin ang mga susunod na taon para sa Houston dahil tiyak na isa sila sa mga teams na merong maliwanag na hinaharap sa NBA. Congrats, Jalen Green! Pero nga pala, sa bansa naman natin, kahit pinagkakalat na mismo ni Jalen Green na dala-dala niya ang bandera natin sa NBA, marami pa ring mga Filipino fans ang hindi natutuwa rito at sinasabi pang ginagamit lamang daw ang Pilipinas. But I highly doubt na yun ang reason na hindi nga natin maiangat sa top 10 si Jordan Clarkson sa botohan ng NBA All-Star. Isa pa, bata pa lamang si Jalen, milyones na ang followers nito. Bago pa ang NBA, mataas na ang hype kay Jalen Green at projected na kagad na top 3 pick sa NBA draft at future superstar to na ang main goal sa kanyang career ay maisali sa GOAT conversation. Sa totoo lang, hindi niya kailangang humakot ng fans sa Pilipinas. So hindi valid yung argument ng ilang fans na ginagamit lamang tayo ni Green. Magsalita tayo ng ganon kung maiangat na natin si Jordan Clarkson sa top 10 man lang ng NBA All-Star voting. Pero sa ngayon, wala pang mapapalagaano sa atin si Green kung hindi mga social media followers na marami naman na siya. Gusto lamang talagang i-represent ni Green ang Pilipinas sa NBA at walang masama ron, di ba? Yes, lately lang nalaman ni Green na meron siyang dugong Pinoy pero at least ina-acknowledge niya ito. Hindi rin issue dapat kung saan siya naglarong national team dahil doon naman talaga siya lumaki, di ba? Si Bam Adebayo nga naglalaro sa Team USA pero proud din naman siyang Nigerian at hindi rin siya tinitira ng mga kababayan niya sa paglalaro niya para sa Amerika. Yon, maging masaya na lamang tayo for Jalen Green. Wala naman siyang kailangang patunayan sa atin. Pumunta na rin siya ng Pilipinas ng 2 beses at bumisita sa practice ng Gilas. Vinouch din niya si Kai papuntang G League Ignite. Hayaan natin siyang i-represent niya ang gusto niyang i-represent. Muli, congratulations, Jalen Green. Yon, ikaw naman pare ko. Anong masasabi mo sa pagka-draft ni Green sa Houston Rockets? Komento lamang yan sa ibaba. Like na rin ang video bilang suporta. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.